Sa bawat pamilya, may mga lihim na hindi kailanman sinasabi. May mga galit na tahimik lamang. At may mga desisyong isang beses ginawa, ngunit hindi na mababawi. Ito ang kwento ni Lin Yuju. Isang anak, isang asawa, isang ina, nasa likod ng normal na buhay ay nagdala ng kamatayan sa sarili niyang pamilya. Ito ay hindi kathang isip. Ito ay totoong nangyari. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nerd at ito ang True Crime Asia. May mga kaso na hindi nalulutas. May mga kwento na hindi dapat kalimutan. Ito ang krimen sa Asia, kung saan ang katotohanan ay kasing dilim ng gabi. Tara at ating alamin ang mga kwento sa likod nito. Ipinanganak si Lin Yuju noong 1981 sa Taiwan. Walang kakaibang tala sa kanyang pagkabata. Wala ring ulat na siya ay lumaki sa abusadong tahanan o sa matinding kahirapan. Isa lamang siyang karaniwang bata sa isang ordinaryong pamilya. Hindi rin siya naging outstanding sa paaralan. At sa murang edad pa lamang ay huminto na siya sa pag-aaral at pumasok sa mundo ng trabaho. Dito siya napadpad sa mga nightclub at cabaret bar, kung saan nagtatrabaho siya bilang service staff. Sa mga lugar na iyon, araw-araw niyang nakikita ang pera. Mga taong madaling gumastos. Mga lalaking handang magbayad para sa pansamantalang aliw. At mga babaeng umaasa sa tip at komisyon. Unti-unti, nasanay si Lin sa ideya na ang pera ay mabilis kitain kung marunong kang lumiskarte. Ngunit kasabay ng perang iyon, pumasok sa kanyang buhay ang pagsusugal. Sa mga sumunod na taon, nakilala ni Lin si Li Yuhang, isang lalaking may tahimik na personalidad at dating atleta. Hindi perpekto ang kanilang relasyon, ngunit nagmamahalan sila. Nagkaroon ng dalawang pagkakataon na nabuntis si Lin, ngunit hindi ito natuloy. Sa huli, nagpakasal pa rin sila at nagsimulang bumuo ng pamilya. Lumipat sila sa Polinanto at sinubukan ng maliit na negosyo. Sa panlabas, tila normal ang kanilang buhay. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, may unti-unting nabubuong problema. Ang pagsusugal ni Lin ay lalong lumalala. Tuwing matatalo siya, nangangako siyang hihinto. Tuwing mananalo naman, mas tumitindi ang kanyang pagtataya. Hanggang sa dumating ang panahong nalubog sila sa utang. Pinagsasabihan siya ng kanyang asawa. Pinagsasabihan siya ng kanyang ina. Pinagsasabihan siya ng buong pamilya. Ngunit sa halip na magsisi, naramdaman ni Lin ang galit at kahihiyan. Sa kanyang isip, hindi siya ang may problema. Sila ang hindi gustong tumulong. Ika-10 ng Nobyembre taong 2008, sa Tainan, Taiwan. Bumisita si Lin sa bahay ng kanyang ina. Sa una ay maayos ang pag-uusap ng dalawa. Ngunit nang mapag-usapan nila ng kanyang ina ang tungkol sa utang niya, muli na naman siyang napagalitan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. At doon, sa loob ng bahay, sa tabi ng hagdan, naganap ang unang trahedya. Ang ina ni Lin ay nahulog sa hagdan at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Dinala naman ni Lin ang kanyang ina sa ospital, ngunit hindi na nailigtas. Sinabi ni Lin na ito ay aksidente. Walang saksi, walang ebidensya ng pakikipagbuno. Walang dahilan para magduda ang mga pulis. Walang dahilan para magduda ang kahit sino.
Inilibing ang kanyang ina bilang isang biktima ng trahedya. Pagkalipas ng ilang linggo, natanggap ni Lynn ang insurance money at sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi siya nahuli, hindi siya naparusahan at may kapalit ang kamatayan. Pera. Sa halip na gamitin ang pera upang ayusin ang buhay, bumalik si Lynn sa pagsusugal. Muling naubos ang pera, muling bumalik ang takot. Ngunit ngayon, may alam na siyang paraan. Hindi na niya nakikita ang ginawa bilang kasalanan. Sa kanyang isip, ito ay paraan para mabuhay at hindi nagtagal. May sumunod na biktima. Noong 2009, ang kanyang biyenan ay nagkasakit at na-hospital. Si Lynn ang madalas na nagbabantay. Nakita niya kung paano gumagana ang ospital, ang mga gamot, ang fourth drip, ang tiwala ng mga medical staff. Ayon sa investigasyon, tinurog ni Lynn ang mga sleeping pills at antidepressants at palihim na iniligay sa fourth line ng kanyang biyenan. Walang nakapansin, unti-unting humina ang katawan ng matanda hanggang sa ito ay namatay. Muli, nagluksa ang pamilya. Muli, si Lynn ang mukhang pinakaapektado. At muli, dumating ang insurance payout. 2 kamatayan, 2 benepisyo. Wala pa ring hinala ang mga tao. Ngunit may natitira pang hadlang. Kanyang asawang si Liu Yuhang. Siya ang nakakaalam ng lahat. Siya ang maaaring magsumbong at siya rin ang may pinakamalaking insurance policy na makukuha niya pag namatay ito. Sinubukan muna ni Lynn na lasunin ang kanyang asawa sa pagkain. Nagkasakit si Liu, ngunit hindi agad namatay. Nang ma-hospital si Liu, nakita ni Lynn ang pagkakataong ito. Sinubukan niyang ulitin ang ginawa niya sa biyenan, sa fourth trip. Ngunit sa pagkakataong ito, may nurse na nakapansin. Hindi tuluyang nagtagumpay ang plano niya, ngunit hindi siya tumigil. Sa mga sumunod na linggo, muling nagkasakit si Leo hanggang sa tuluyan nitong mamatay. At sa ikatlong pagkakataon, nag-claim si Lynn ng insurance. Hindi pulis ang unang nakapansin. Hindi kapitbahay, kundi ang insurance company. 3 kamag-anak, 3 pagkamatay, iisa ang benepisyaryo. Napansin ang pattern, inireport ito sa mga otoridad. Sinimula ng masusing investigasyon. Sinuri ang medical records, sinuri ang mga gamot, sinuri ang mga oras at lugar ng pagkamatay. Unti-unting nabuo ang larawan ng isang serye ng planadong pagpatay. Si Lynn ay inaresto at kinasuhan sa 3 pagpatay. Sa korte, nanatili siyang tahimik. Walang emosyon, walang pagsisisi. Inilahad ng prosekusyon ang ebidensya, ang insurance claim, ang testimonya ng mga nurse, at ang medical findings. 3 buhay, 1 motibo, pera. Noong 14 ng Hunyo, taong 2013, naglabas ng desisyon ng Taiwan Supreme Court. Si Lin Yujo ay hinatulan ng kamatayan dahil sa 3 planadong pagpatay. Siya ang naging tanging babaeng nasa death row ng Taiwan. Ang kwento ni Lin Yujo ay patunay na hindi lahat ng halimaw ay may anyong nakakatakot. Minsan, sila ay tahimik. Minsan, sila ay kapamilya. Minsan,
Sila ay taong pinagkakatiwalaan mo. At minsan, ang pinakadelikadong tao ay ang pinakamalapit sa'yo.